Higit 300 mga pasyente na high blood at nahirapang huminga na tulungan ng mga medical team na nakadeploy sa Traslasyon 2026. Isa patay, 38 na individual patuloy pang hinahanap sa gumuhong landfill sa Cebu City kahapon. Mga pamilyang lumikas bunsod ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa Albay, siksika na sa evacuation center. Labing-apat na mamahaling sasakyan ni dating ako Bicol Congressman Zaldico na tagpuan ng mga otoridad sa isang condominium sa Taguig City. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 9, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Umabot na sa mahigit 300 mga pasyente ang natulungan na ng mga medical team na naka-duty ngayon sa Traslasyon 2026. Karamihan sa mga ito ay mga pasyenteng may high blood at nakaranas ng hirap sa paghinga. Mula sa Maynila, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, marami pa rin ba ang dinadala sa mga medical tent dyan at saan-saan ba sila nakapwesto para doon sa mga deboto na makakaranas ng masamang pakiramdam? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon, sa mga oras na ito ay wala pa namang dinadala na mga pasyente dito sa Advanced Medical Post na inilatag ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Kartilya ng Katipunan. Ngunit sa tala ng Manila DRRM Office, as of 11 a.m. ay nasa 319 na mga pasyente ang natulungan mula sa mga nakalatag na standby medic station sa mga dadaanang ruta ng Andas. Ayon kay Arnel Angeles, Incident Commander ng Manila DRRMO, karaniwang idinaing ng mga pasyente na dinala sa mga first aid station ay pagkahilo, high blood pressure at hirap sa paghinga. Ang mga dinalang pasyente sa standby medic station ay bibigyan muna ng paunang lunas. Ngunit kapag lumala ang sitwasyon ay saka na ito dadalhin dito sa Advanced Medical Post o di kaya sa ospital. Samantala kaagad ding nagsagawa ng paglilinis ang mga tauhan ng Manila Department of Public Safety sa mga kalat na naiwan ng mga deboto. Bukod sa pagwawalis, nagsagawa rin sila ng flushing para tuluyang maalis ang dumi sa lansangan. Ayon naman sa Manila City Public Information Office, nakadepende sa lokasyon ng Andas ang pagsasagawa ng pagbubukas ng isinaraang kalsada. Ela, ayon din sa Manila PIO, sa mga oras na ito ay bukas na sa mga motorista ang Rojas Boulevard at ang Top Avenue. At paalala din ng Manila DRRMO na kung may masama ng pakiramdam ang isang tao ay iwasan na kung maaari na pumunta sa mga ganitong mataong lugar at sikapin din na hydrated, lalo na nga kapag mainit. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Gumuho ang isang landfill sa Cebu City kagabi kung saan na-trap ang ilang mga individual. Ilan sa kanila ang agad na-rescue at isinugod sa ospital. Narito ang report ni Alan Manansala. Mahigit 20 individual ang inisyal na naiulat na natrap matapos gumuho ang landfill na tumama sa staff housing at opisina ng Prime Waste Incorporated sa Barangay Binaliw, Cebu City kagabi, January 8. Batay sa paunang ulat, bandang alas 7:35 ng gabi, 7 biktima na ang naisalba. 3 sa mga ito ang nasa kritikal na kalagayan, 1 ang kailangang agarang gamutin, 2 ang may minor na pinsala at 1 ang idineklarang wala ng buhay. 4 sa mga biktima, kabilang ang mga nasa kritikal na kondisyon, ang dinala sa Visayas Med Hospital habang ang nasawi ay inilipat sa North General Hospital. Agad na nag-deploy ng mga ambulansya, rescue truck,
mga pulis at traffic personnel ang mga otoridad. Nagtayo rin ng incident command posts, staging area at advanced medical post para sa mas maayos na rescue at medical operations. Sa official statement na inilabas ni Cebu City Mayor Nestor Archibal, hinihiling nito sa publiko na manatiling kalmado at iwasan ang lugar upang makapagtrabaho ng maayos ang mga responders. Patuloy pa ang search, rescue at retrieval operations habang sinusuri pa ang lawak ng insidente. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations sa mga otoridad matapos gubuho ang Binalyo landfill sa Barangay Binalyo, Cebu City kahapon, January 8. Ayon sa Cebu City Government, as of 7 a.m. ngayong Biyernes, isa ang kumpirmadong nasawi. 12 empleyado ang nasagip at kasalukuyang ginagamot sa ospital habang 38 pa ang nananatiling nawawala. Mahigit 300 personnel mula sa iba't ibang ahensya ang nakadeploy ngayon sa lugar, katuwang ang mga ambulansya, fire trucks at lighting towers upang pabilisin ang operasyon. Nangako ang lokal na pamahalaan ng tuloy-tuloy na tulong medikal, suporta sa mga pamilya ng biktima at malinaw na impormasyon habang nagpapatuloy ang paghahanap. Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga volunteer para sa repacking ng mga family food packs upang tiyakin ang sapat na supply para sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kailangan ng mga volunteers sa major repacking hub ng ahensya sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon dahil sa patuloy nitong aktibidad kung saan marami ng mga inililikas. Siksikan at kakulangan sa pasilidad ang nararanasan ng mga evacuee sa isang evacuation center sa Tabaco, Albay matapos lumampas sa itinakdang kapasidad ang bilang ng mga lumikas. Umaabot sa halos 300 evacuee ang sama-sama sa iisang functional comfort room, dahilan para manawagan ng agarang tulong ang pamunuan ng barangay sa pamahalaan. Para sa detalye ng balita mula sa Tabaco City, Albay, may report si Ryan Salatandol live. Ryan, may ginagawa na bang hakbang ang lokal na pamahalaan hinggil sa sitwasyon ngayon ng mga evacuees dyan sa Tabaco? Yes, Ella, magandang tanghali. Kahapon nga bago tayo umalis doon sa Barangay Buwang Evacuation Center, pinag-uusapan na ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Albay Public Safety and Management Office at Department of Social Welfare and Development kung saan pwedeng pansamantalang manuluyan ang ating mga kababayan na evacuees doon sa Barangay Buwang, at nagpatayo na din sila ng mga tarapal na pwedeng pansamantalang maging comfort room ng ating mga kababayan doon. Lumampas na sa capacity ng evacuation center ang bilang ng mga pamilyang lumikas sa Barangay Buwang Evacuation Center sa bayan ng Tabaco City. Kahapon nasa 72 families o 263 individuals na ang nasa Buwang Evacuation Center. Ngunit may 2 kwarto lamang ang evacuation building. Sa isang kwarto nasa 50 individual ang nanunuluyan. Kaya't hinihiling ngayon ng ilang barangay officials ng Buwang madagdagan ng evacuation center na magagamit ng mga displaced family. Kaya medyo nahihirapan pa kami kasi kung alam na namin kung ilan ang dapat i-accommodate, sana yun ang dapat dito sa isang room. Ngayon, yun ang pinaghanapan ng solusyon namin kung paano namin i-accommodate lahat. Yung CR namin dyan, medyo may mga problema. Ang daming gumagamit. Ang unang-una pala, yung tubig. Walang sufficienting tubig. Kaya nga request ako sa LGU na bigyan kami ng mga water tank para maipon doon at saka bago mag-spread out yung tubig. Nag-uunahan din ang mga evacuees sa paggamit ng isang comfort room na functional sa loob ng evacuation center.
CR po ang problema namin dito kasi ang CR namin doon isa lang. Sana hindi kami pabayaan dito sa evacuation kasi hindi pa namin alam kung hanggang kailan kami dito. Bagamat nakapagpatayo ng modular tents ang DSWD para magkaroon ng pwesto ang ibang mga taga-Buang, hiling din ng mga ito ang dagdag na sapin sa mga modular tents. Yung ano lang po sana, yung pangsapin po kasi malamig po kasi ang sahig. Masakit po sa likod, lalo na po yung ubo. Samantala sa supply ng pagkain, tiniyak na hindi nagkukulang ang mga evacuee dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakastandby rin sa lugar ang mga mobile kitchen ng ahensya para magbigay ng hot meal sa mga lumikas. Sa ngayon, naghahanap na ng mga otoridad ng pansamantalang makalilipatan para sa ilang evacuee sa Barangay Buang habang nagpapatayo na rin ng mga tarpaulins bilang temporary comfort room sa evacuation center. Hinikayat ni na Governor Rosal at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Adapt a Family Program kung saan maaaring makitira muna ang mga apektado sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan o kakilala at magparehistro lamang sa mga social workers sa kanilang lugar. Nilinaw naman ni Secretary Gatchalian na makatatanggap pa rin ng ayuda ang lahat ng lumikas nasa evacuation center man o nakikitira sa mga kamag-anak, kaya walang dapat ikabahala o ipangamba ang mga apektado dito sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Cannon Road ngayong Biyernes dahil matapos na magbanggaan ng ilang mga sasakyan bandang alas 6 kaninang umaga. Nangyari ang banggaan malapit sa Rockshed sa Sitio Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet, na kinasangkutan ng ilang truck, isang jeepney at isang van. Agad rumesponde sa lugar ang mga tauhan ng Tuba Municipal Police Station. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon habang isinasagawa na ang clearing operation sa kalsada. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan muna ang Cannon Road at dumaan sa mga alternatibong ruta. Inaalam pa ng mga otoridad kung may nasaktan o nasawi sa insidente. Samantala, sa ngayon, bukas na ang Cannon Road para sa light vehicles lang muna hanggang 5 tons. May one-lane traffic sa Camp 4 dahil sa aksidente. Hinihikayat ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga na samantalahin na ang pagtatanim ngayong dry season. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang inaasahan ng NIA na magiging problema kung hindi makapagtatanim ang mga magsasaka ngayon? Sa ngayon, Ella, may sapat pang tubig itong sa irigasyon, itong Angat Dam at mainam na ngayon na sila magtanim at kung hindi, ayon sa NIA ay mahirapan sila na mapangalagaan ang kanilang mga pananim kung hindi pa sila makapagtatanim. Maigpit ang panawagan ng National Irrigation Administration o NIA na sa mga magsasaka sa Central Luzon na simulan na ang maagang pagtatanim lalo na ng palay. Ayon kay Clarita Silverio, Chief Operation Maintenance Section ng Region 3, ang buwan ng Desyembre hanggang April ang sakop ng planting calendar nila para sa dry season. Subalit ayon sa kanilang tala, kalahating porsyento pa lang ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga ang nakapagtatanim. Hikayat po namin na gumawa na po sa bukid ang lahat ng ating magsasaka. Mas mainam po kung makakapagtanim po tayo ng mas maaga at sana po ay pangalagaan po natin yung ating tubig. Ayusin po natin ang paggamit at iwasan po natin na may masayang na tubig kasi kailangan po natin talaga yun. Samantala, aminado naman ang ilang magsasaka sa Bulacan na marami sa kanila ang na-delay sa pagsasabog ng pananim na palay dahil ang iba ay ngayon palang din aani ng nauna nilang itinanim.
Naalangan ng konti sa trabaho. Bagong taon. Tama ako, di pa nakakaararo. Pero may pulaan na ako. Ayon sa NIA, sa ngayon ay nasa normal na level pa ang tubig sa Angat Dam na umaabot na sa 210.80 meters. Kaya sapat pa ang naibibigay nitong supply sa mga irigasyon. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Posibleng tumagal hanggang sa buwan ng Pebrero ang epekto ng shear line na magdadala ng heavy rainfall o malalakas na pag-ulan, partikular sa silangang bahagi ng bansa. Ayon kay John Manalo, Weather Specialist 2 ng State Weather Station, Pag-asa, ang shear line ay ang pagbabanggaan ng malamig na northeast monsoon at mainit na hanging dala ng easterlies na mula naman sa dagat Pasipiko. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hanging amihan ang pag-iral ng shear line. At kadalasan itong nangyayari mula buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero. Well, yung shear line ay umiiral talaga pinakamadalas yan during November at December. Pero hanggang January and February, habang dominant pa o nakaka-apekto sa atin yung amihan, ay nandito pa rin yung tendency na magkaroon tayo ng shear line. Natagpuan ng mga otoridad sa isang condominium sa Taguig City ang mga mamahaling sasakyan ng dating mambabatas na si Zaldico. Ito ay matapos na maghahain ng search warrant ang mga otoridad laban sa mga kumpanya ng dating mambabatas sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group, Highway Patrol Group at Bureau of Customs. Ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ilan at ang ano-ano yung mga sasakyan na ito at lahat ba ay nakapangalan kay Zaldico? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 14 na mga mamahaling sasakyan ang natagpuan nga ng mga otoridad sa isang condominium sa Taguig sa isinagawang operasyon alas 9 kagabi. Ito ay matapos na isilbi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Highway Patrol Group at Bureau of Customs ang search warrant laban sa 5 kumpanya na kinabibilangan ng Sunwest Construction and Development Corporation, Eco Leisure and Hospitality Holding Company Incorporated, Misibis Resort and Hotel Management Incorporated, Halandoni Alay Flora at La Venecia Hotel and Spa Incorporated. Ang 14 na mga luxury cars ay kinabibilangan naman, Ella, ng isang Rolls-Royce na nakapangalan sa Eco Leisure and Hospitality Holding Incorporated, isang Toyota Sequoia na nakapangalan naman sa La Venecia Hotel, 3 Cadillac Escalade na nakapangalan naman sa Misibis Resort, Sunwest Construction at Eco Leisure and Hospitality Holding. Mayroon ding 2 Lexus na nakapangalan sa Sunwest at sa La Venecia Hotel at isang Mercedes na nakapangalan sa Sunwest. Ang naturang mga sasakyan ay nagkakahalaga ng 145 million pesos. Bukod dyan, natagpuan din ang iba pang mamahaling sasakyan gaya na lamang ng 2 Lexus, GMC Yukon at isang Ferrari. Ang nasabi mga sasakyan ay dinala sa ICI para naman sa proper disposition. Natagpuan din, Ella, ang 2 pang sasakyan na nakapangalan kaya Zaldico. Kabilang dyan ang isang Toyota Fortuner at isang Toyota Sequoia. Ang naturang mga sasakyan, Ella, ay kukumpiskahin ng gobyerno base sa inisyong sertifikasyon ng Land Transportation Office noon pang December 9, 2025. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Nagpapatuloy ang trabaho at investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanomalyang flood control projects, kung saan, ayon sa Ombudsman, posible madagdagan pa ang mga personalidad na kanilang imbestigahan. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Hindi pa pinapangalanan ngunit posible umanong may madagdag pa sa mga kasalukuyan at dating senador na iniimbestigahan kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Bong Revilla. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla, may 2 pa na posibleng madagdag dito. Yung 3 muna,
Pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-5. Pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Hindi na ito idinetalye o pinangalanan pa ni Ombudsman Remulla, ngunit may ilang senador at dating senador maging mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kaugnay nito, hindi alam ni Ombudsman Remulla kung saan nakuha ni Senator Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kanila Senator Villanueva, Senator Estrada at dating Senator Revilla. Buti siya alam niya, ako hindi ko alam yun. Ewan ko na saan nanggagaling. Dagdag pa ng opisyal na sa pag-usad ng investigasyon, magiging matipid na rin sila sa pagbibigay ng detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng paglalabas ng warrant of arrest. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. That we cannot give any dates or any commitments about anything. It's just that you see us here every day working to make sure that justice is obtained by the Filipino people. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napapanahon ng aksyonan ng Korte Suprema ang legalidad ng unprogrammed appropriations. Ito ay iginiit ng Makabayan Bloc matapos ihain ang isang petisyong kumukwestiyon sa constitutionality ng nasa 150 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nagbinbin pa sa Korte Suprema ang inihaing petisyon ng Bayan Muna laban sa unprogrammed appropriations noong 2024. Ayon sa Makabayan Bloc lawmakers, napapanahon ng aksyonan ng kataas-taasang hukuman ang legalidad ng unprogrammed appropriations o UA. Tumutukoy ang UA sa mga programang wala pang tiyak na pagkukuhanan ng pondo ng pamahalaan. Ginawa ng grupo ang pahayag matapos ihain ni House Senior Deputy Minority Leader, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at House Deputy Minority Leader, Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang petition for certiorari at prohibition laban sa UA sa 2026 General Appropriations Act o pambansang pondo ngayong taon. Dagdag pa ng Makabayan, naging tila hiwalay na budget ang UA na walang itinakdang limitasyon at nakasalalay sa pagpapasya ng Pangulo kaya anilay naging pinakamalaking presidential pork. Umaasa naman si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon ni Representative Erice at de Lima at tuluyang matatanggal ang UA sa 2026 budget na malaking oportunidad anya para sa maling paggamit at pag-abuso sa kaban ng bayan. Si House Assistant Majority Leader at House Appropriations Panel Vice Chairperson Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong naniniwalang constitutional ang UA. Gayunman, ipinauubaya pa rin ang desisyon sa Korte Suprema kaugnay ng legalidad ng unprogrammed appropriations. But then again, maganda rin na kasi anybody can question naman anything, di ba? So I guess it's one way of also educating us kung ano talaga yung magiging response ng Supreme Court dito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senate President Vicente Tito Soto III na pagtitibay ng Korte Suprema ang constitutionality o legalidad ng unprogrammed appropriation provision ng 2026 national budget. Dagdag pa ni Senator Soto, ginawa ng Kongreso na corruption-free ang 2026 budget. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, bakit kumpiyansa si SP Soto na pagtitibayin ng Supreme Court ang legalidad ng unprogrammed appropriations? Magandang tanghali, Ella. Sabi nga ni Senate President Vicente Tito Soto III na constitutional o naayon sa ating saligang batas ang unprogrammed appropriation sa ilalim ng 2026
General Appropriations Act o GAA. Kasunod yan, Ella, ng inihain kahapong petisyon sa Korte Suprema kung saan kinwestiyon itong constitutionality nga ng unprogrammed appropriations na inilagay sa pambansang pondo. Sabi ni Soto, ang UA o Unprogrammed Appropriations ay standby appropriation. Ibig sabihin, Ella, maaari lamang itong gamitin kapag may malinaw at tiyak na fiscal conditions. Pinagtibayan niya ng Korte Suprema na constitutional o naayon ito sa ating saligang batas sa kanilang nakaraang desisyon. Supreme Court hindi basta-basta nagre-reverse ng decision nila, di ba? Kung hindi rin lang talagang dati naman nilang decision yan. Tapos malinis yung iniwan. I'm very confident that the Supreme, I don't know if it's sabagay, di pa naman nila tiniteka, pero tingin ko the Supreme Court will uphold the budget. Will favor the budget. Mahalaga din anya ang tatlong item sa ilalim ng UA na hindi inalis o vinito ng Presidente. Ang para sa modernization program ng AFP ay kailangan dahil mayroon pa rin namang issue ang Pilipinas sa China. Ang foreign assisted programs ay kailangan din tulad ng pagpapatayo ng mga subway at airport. Sa petisyon kahapon ni na Representatives Laila de Lima at Edgar Irice, sinabi nilang labag sa konstitusyon dahil sinasaklawan ng ehekutibo ang kapangyarihan ng Kongreso na tukuyin ang sources of funding upang gagalingan ang pondo para sa mga programa ng gobyerno. Dagdag pa ni Soto, sa hanay ng Kongreso o sa Senado at Kamara, tiniyak nilang walang korupsyon sa 2026 national budget. Pero aminado ito na pagdating sa implementasyon ay doon na magkakatalo sapagkat hindi na nila ito hawak. Ang magpapatupad ng 2026 GAA ay ang ehekutibo, sangay ng gobyerno na pinangungunahan ng Pangulo. Ela sa petisyon kahapon ni na Representatives Laila de Lima sa Korte Suprema, ang sinasabi nila dito bukod sa gusto nilang ipawalang bisa ang unprogrammed appropriations dito sa ating 2026 budget, gusto na rin nilang magkaroon na ng malinaw na desisyon ang Korte Suprema kung ano ba talaga ang unprogrammed appropriation. Ito ba ay unconstitutional sapagkat aminado naman sila 1989 pa umano ay nasa budget na yan ng ating bansa at gusto nilang sa ngayon ay matuldukan na kung ano ba talaga ang sinasabi ng batas, kung ito ba ay unconstitutional o kaya naman ay hindi. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Isang senador ang naglalayong muling isulong ang anti-EPAL bill sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ay ang panukalang batas na nagbabawal sa mga politiko na pumunta sa mga pamamahagi ng ayuda. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Panibagong anti-EPAL bill ang nais isulong sa Senado upang maparusahan ang mga politikong nakikialam sa pamamahagi ng ayuda sa mga nangangailangan. Ito ang plano ni Senator Erwin Tulfo upang pigilan umanong mapolitika ang perang dapat ay pinapakinabangan ng publiko, lalo na kung gagamitin sa gamutan o iba pang kritikal na sitwasyon. Kasunod na rin ito ng probisyong inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasabatas ng 2026 national budget. Ayon kay Senator Tulfo, hindi lang dapat ito itinatakda tuwing inaaprubahan ang pambansang pondo kada taon, kundi dapat nang i-institutionalize. I will file a law or a bill soon para matigil na yan na talagang walang politiko at diretso na. Ang gagawin na lang, dapat naman talaga, dapat ganun ang pagkaintindi ko. Bakit mo bibigyan yung politiko ng AIX? Bakit mo bibigyan siya ng MAIP? You don't, di ba? Padiretsuhin mo yung tao mo, yung constituent mo, o dumiretso yung constituent sa DSWD. Giit ng senador, mayroon na siyang isinusulong na Senate Bill No. 1445 o ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX Act. Anya, pag-aaralan nilang amyendahan ito upang maisama na rin dito ang anti-EPAL bill. Nakasaad na rin kasi sa naunang inihain na panukalang batas na bawal ang mga opisyal ng gobyerno na makialam sa cash distribution ng AIX sa mga benepisyaryo.
kung saan ang sino mang lalabag dito haharap sa suspensyon o pagkatanggal sa kanyang serbisyo. Suspindihin ka muna habang iniimbestigahan ka. Siguro that's the part to stop this once and for all. Paulit-ulit ilang taon na ito eh. Samantala, una nang inihain ni former Senator Miriam Defensor Santiago ang Senate Bill No. 1967 o ang Anti-Signage of Public Works Act na naglalayong pigilan ang mga politiko sa pag-angkin ng kredito sa mga proyektong pampubliko. Ngunit hindi ito ganap na naging batas. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang misconduct o maling pag-uugali bilang kongresista ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa gitna ng suspensyong ipinataw sa kanya ng Kamara. Ayon sa ilang miyembro ng National Unity Party o NUP na nagre-reklamo, ginagamit pa rin ng neophyte lawmaker ang social media account nito para maglathala ng contents na makapagdudulot ng paninira sa House of Representatives. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye sa manifestasyon ng ilang NUP members laban kay Congressman Barzaga? Ella, naghain ng motion at manifestation ng ilang National Unity Party o NUP members sa Kamara sa House Committee on Ethics and Privileges laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Sinuspende ng Kamara si Representative Barzaga sa loob ng 2 buwan dahil sa misconduct noong December 2025. Hinihiling ng complainant sa House panel na makapagsagawa ng komprehensibong fitness determination sa baguhang kongresista bago ito pahintulutang makabalik sa kanyang legislative functions. Ayon sa mga complainants, sa gitna ng suspensyong ipinataw laban kay Representative Barzaga, nagpapatuloy ang publication nito sa social media platform ng contents na makasisira umano sa imahe ng Kamara at hindi naaayon sa inaasahang asal ng mga miyembro ng House of Representatives. Kabilang na nila ang panunuya at paninira sa namayapang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na isang dating miyembro ng NUP. Gayon din ang pagpapakalat ng umano'y mapang-udyok na political commentaries. Wala pang sagot si Congressman Barzaga kaugnay nito. Sa January 26 pa ang balik sesyon ng Kongreso. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Pinaigting ng Philippine Coast Guard ang inspeksyon sa mga dredging vessel na nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay. Sa kasalukuyan, 21 sa kabuang 32 dredging vessel. Ang sumailalim na sa inspeksyon kabilang ang barkong Kangling na naunang iniulat ng security think tank na Sea Light dahil sa umano'y paulit-ulit na pagpapalit ng Automatic Identification System o AIS habang nag-ooperate sa Manila Bay at Zambales. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang kanilang routine inspection sa mga barko na nag-ooperate sa reclamation project sa Manila Bay. Kasunod na rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagkatapos iulat ng maritime security expert na si Ray Powell na paulit-ulit na nagpapalit ng Automatic Identification System o AIS at bandila ang dredging vessel Kangling 539. Hindi lang naman po si Kangling 539 yung ini-inspect natin for multiple AIS identification. Lahat po ng barko, i-check din po natin yon. And if they will be found out violating not only the AIS multiple identification but as well as primarily the safety standards set forth by the national government, will definitely ibigay po natin yung nararapat na mga violations sa pusa. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa natapos na nilang inspeksyonin ng Kangling 539, under investigation na ito ngayon dahil sa iba't ibang paglabag gaya ng mga expired na papeles. Nakapag-conduct tayo ng vessel safety enforcement inspection, so nag-focus tayo sa mga safety equipments as well as sa documents. So meron tayong nakita na detainable deficiencies such as may mga expired siya na documents. Yung cargo ship safety certificate na expired as well as yung sa minimum safe manning which is according sa memorandum circular po natin is
considered as detainable deficiency. Under detention ito ng PCG for safety violation. Ibig sabihin, di muna makakapaglayag ang barko hanggang hindi naaayos ang mga nakitang problema nito. Kahapon ng hapon, ininspeksyon ng PCG ang Philippine Registered Vessel na Harvest 89 at wala namang nakitang paglabag ang dredging vessel. Ayon sa kapitan ng barko, pabor din sa kanila ang ganitong inspeksyon dahil mas matitiyak nila na ligtas na naglalayag at nag-ooperate ang kanilang barko. Kasi requirement po yan, kailangan na seaworthy yung barko talaga. In case, for safety of life, isa sa mga priorities, safety ng barko, safety ng tao, safety pati ng kargamento. January 6 nagsimula ang PCG na mag-inspeksyon sa mga dredging vessels sa Manila Bay. Sa ngayon, nasa 21 na ang kanilang natatapos inspeksyonin mula sa 32 barko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ngayong linggo dahil sa inaasahang pagtaas ng supply kabilang ang posibleng mas mataas na produksyon ng krudo mula Venezuela sa gitna ng mahinang demand. Dahil dito, nagkaroon ng paggalaw sa Mean of Platts Singapore o MOPS trading sa nakalipas na 4 na araw na naging basehan ng inaasahang bawas presyo sa lokal na merkado. Bunsod nito, posibleng magpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis kung saan inaasahan ang 50 centavos na bawas sa presyo ng diesel, 40 sentimos na tapya sa kada litro ng gasolina at 25 sentimos naman sa kerosene. Ang final price adjustment ay aanunsyo sa Lunes at ipatutupad sa Martes, January 13, 2026. Kasabay ng transisyon ng gobyerno sa Venezuela, inianunsyo ni US President Donald Trump na lilimitahan ito ang Venezuela sa pagbili ng ilang natatanging produkto. Ayon kay Trump, tanging US-made products lamang ang pwedeng bilhin sa Venezuela gamit ang perang mapagbebentahan ng langis. Ito ay matapos magtagumpay ang US na makubkob ang 2 illegal oil tankers na konektado sa Venezuela. Narito ang report ni James Bontuyan. Matapos ang magkakasunod na seizure ng mga Venezuelan-linked oil tanker sa North Atlantic at sa Caribbean Sea, inanunsyo ni Trump na habang inuumpisahan ang transition sa bansang Venezuela ay tanging US-made products lamang ang maaari nitong bilhin gamit ang perang kikitain sa nakumpiskang mga langis. Kabilang sa mga produktong ito ay mga gamot, agricultural products at medical devices at equipment. Nanindigan naman si US Secretary of State Mark Rubio na gagamitin lamang ang kita sa mga langis sa kapakinabangan rin ng mga mamamayan ng Venezuela. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. Kamakailan magkasunod na hinarang at kinumpiska ng US Coast Guard ang oil tankers na itinuturing na ghost fleet o iligal na nagdadala ng langis sa Venezuela. Isa sa mga ito ang motor tanker Bell 1 sa North Atlantic at motor tanker Sophie naman na naharang sa Caribbean. Ayon kay US Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem, ilang linggong minamanman ng US ang nasabing mga barko at napag-alamang nagpapalit pa ang mga ito ng flag at kulay ng pintura upang hindi matukoy ng US authorities. Kinumpirma naman ng United Kingdom Ministry of Defense na nagbigay sila ng operational support, partikular sa pagdaan ng Antebellum 1 sa karagatang sakop ng UK at Iceland. Nauna nang sinabi ni US President Donald Trump na paiigtingin nito ang kanilang operasyon upang supili ng oil smuggling sa Venezuela kasunod ng pagpapabagsak sa diktadorya ni Venezuelan leader Nicolas Maduro. James Bontuyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nanawagan ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia sa US government. Napakawalan na ang Russian flag oil tanker na Marinera na kinubkob sa North Atlantic. Sa pahayag ng Russia, ang Marinera ay isang civilian tanker na pinayagan dalhin ang Russian flag at may legal na rehistro sa ilalim ng international at Russian law. Nangangamba ang Russia sa kalagayan ng Russian crew at iba pang nationalities na nasa barko kaya't hinihiling nito na agad nang palayain ang oil tanker. Giit ng Russia, hindi na makatarungan ang ginagawang paglusob at pagharang ng US sa mga civilian vessels dahil lang sa ambisyong nitong kontrolin ang langis ng Venezuela. Dahil ayon sa Russia, ito ay tahasan ng paglabag sa international maritime law at freedom of navigation. Sinimulan na ng gobyerno ng Venezuela ang pagpapalaya sa malaking bilang ng mga preso, kabilang ang mga dayuhan na inilarawan bilang isang unilateral na kilos para sa kapayapaan matapos ang pagkakakulong sa dating presidente nitong si Nicolas Maduro sa New York. Iniulat ni George Rodriguez, leader ng National Assembly at kapatid ng acting President Delcy Rodriguez, na ang pagpapalaya ay isinasagawa na agad ngunit hindi tinukoy kung ilan at sino ang mga pinapalaya. Tinatayang may higit 800 na nakapiit sa Venezuela dahil sa mga politically motivated na kaso bago ang hakbang at ang ilan sa mga pinakabagong pinalaya ay kabilang ang mga kritiko ng gobyerno at foreign nationals. Itinuturing ng ilan ang hakbang bilang tugon sa matagal ng panawagan mula sa oposisyon at sa Estados Unidos para sa pagpapalaya ng mga political prisoner at hakbang ng bagong administrasyon bilang gesture of peace. Bumisita sina Prince William at Princess Kate sa Charing Cross Hospital sa West London noong Huwebes upang pasalamatan ang mga healthcare workers at volunteers bilang suporta sa NHS Charities Together kung saan sila ay joint patrons. Nakipag-usap ang royal couple sa staff at volunteers tungkol sa hamon ng winter virus season at kinilala ang kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa mga pasyente. Sa Art Therapy Award, nakita nila kung paano nakakatulong ang holistic care sa rehabilitasyon ng mga pasyente at ibinahagi ni Kate ang kahalagahan ng creativity at nature sa kanyang recovery journey mula sa cancer. Bago umalis, sinalubong sila ng palakpakan ng mga staff at volunteers at pinuri nila ang mahalagang trabaho ng NHS at ang positibong epekto nito sa buhay ng mga pasyente. Handa na ang entablado para sa isa na namang makasaysayang gabi ng musikang Pilipino. Sa ika-11 taon ng Wish Music Awards, muling pagsasama-samahin ang pinakamahuhusay na OPM artists para parangalan ang kanilang galing at talento sa musika sa isang gabing siguradong aabangan ng wishers sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang report ni Jed Neresina. Isang gabi ng musika, parangal at malasakit ang muling ihahandog ng Wish 1075 sa ika-11 edisyon ng Wish Music Awards. Ilang tulog na lamang at masasaksihan na ng wishers ang isa na namang makasaysayang pagsasama-sama ng pinakamahusay na OPM artist ng bansa. Sa linggo na, January 11, 2026, gaganapin ang 11th Wish Music Awards sa Smart Araneta Coliseum. Para sa mga hindi makakapunta sa The Big Dome, don't worry dahil mas pinalawak na ngayong taon ang mga paraan para masaksihan ang inaabangang Wish Music Awards. Mapapanood ang buong programa via live streaming sa official Wish 1075 TikTok at YouTube channel. At sa kauna-unahang pagkakataon, ipapalabas na din ito sa telebisyon sa pamamagitan ng UNTV Channel 37. Tampok sa linggo ng gabi ang inaabangang live performances mula sa ilan sa pinakasikat at hinahangaang pangalan sa OPM scene, gaya ni na TJ Monterde, Four of Spades, Arthur Neri, Looney, Frizzle Ann, Earl Agustin, Amil Soul, Over October, G22 at Fitter Karma,
Pangungunahan naman ng mga Wish DJ ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging OPM artists. Kabilang sa mga award presenter, sina DJ Adam, DJ Ray Holiday, DJ Faye at Lay, gayon din ang actress-singer na si Vivory Esclito at multimedia prince na si James Reid. Isa sa mga pinakaaabangang bahagi ng gabi ay kung sino ang magwawagi sa mga major category na Wish-clusive Performance of the Year, Song of the Year at Artist of the Year. Batay sa boto ng wishers mula sa online voting, nanguna ang malalaking pangalan sa industriya tulad ni na TJ Monterde, SB19, Cup of Joe at Ben & Ben na nagpapakita ng matinding suporta mula sa kanilang mga fan. Ang mga magwawagi ay tatanggap ng Wish Music Awards trophy, 25,000 pesos cash prize at karagdagang 100,000 pesos na ilalaan sa kanilang napiling benepisyaryo. Isang natatanging bahagi ng parangal na nagpapakita ng advokasya ng Wish 1075 na paggawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Bukod sa major awards, igagawa din ng Wish 1075 ang prestihiyosong KDR Icon Awards na kumikilala sa mga artist na may natatanging ambag hindi lamang sa musika kundi maging sa lipunan. Ang KDR Icon of Musical Excellence ay iginagawad sa mga veterano at haligi ng industriya na may makasaysayang kontribusyon sa paghubog ng musikang Pilipino. Mula sa husay sa paglikha, pag-awit hanggang sa kanilang impluwensya sa mga susunod na henerasyon ng mga awit. Samantala, ang KDR Icon of Music and Philanthropy naman ay ibinibigay sa mga artist na ginagamit ang kanilang musika at impluwensya upang makatulong sa kapwa, magsulong ng advokasya at magbigay ng positibong pagbabago sa komunidad. Sa mga nagdaang taon, kabilang sa mga kinilala bilang KDR Icons, ang mga haligi ng musikang Pilipino tulad ni Ryan Cayabyab, Ray Valera, Arnel Pineda, Maestro Louie Ocampo, Regine Velasquez Alcacid, Ogie Alcacid at Apple de Ap. Higit pa sa isang awards night ang Wish Music Awards na patuloy na nagsisilbing plataporma ng advokasya kung saan ang musika ay nagiging tulay upang makatulong, magbigay pag-asa at magbuklod ng komunidad. Isang selebrasyon na tunay na sumasalamin sa diwa ng original Filipino music. Kaya wishers, mark your calendars at huwag palampasin ang 11th Wish Music Awards sa linggo, January 11 alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 147, na nagsasabi, "Ako'y nagpauna sa bukang liwayway ng umaga at dumaing ako. Ako'y umasa sa iyong mga salita." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.